Magandang araw sa inyo. Ah, Nakakatuwa po na nabigyan ako ng pagkakataon na maibahagi ko ang aking bahagi lang ng life story ko po. No? Ako si Ernie Sarangaya. Ako po ngayon ay nakatira sa Puerto Princesa City, isang DOT accredited licensed tourist guide. Sa magkakapatid, 5 po kami, ako po yung panganay. Ako po ay lumaki sa isang family na ang mother ko ay talagang kailangan turuan kami mag-rosaryo. Yung lola ko sa father's side, meron siyang kaugalian nun, yung tinatawag na yung magtawas yung kandila na tinutunaw pag may sakit ka, tapos kung ano lumabas doon. Nung bata ako, natutuwa lang akong pinimalabas pa wala akong kamalay-malay sa mga bagay-bagay na yun. No? Ako po isang, as in lalaki, puno-puno ng energy. Mahilig sa bisikleta. Umaga pa lang, pag-almusal, gala na ako. Uwi lang ako kakain tanghali. Gala na naman ako. Uwi ako gabi na. Sa mami at daddy ko, routine na sa akin yun. One time, nayaya ako ng mga kaibigan na pupuntahan kami. Sige, malayo daw. Sige. Matapang kabataan Umambon. Sige lang. Because of that, nawalan ng preno yung aking bisikleta. Tumama yung harap ko sa isang hump. From that, yung tinidor niya na nag-iba. So, kailangan kong iuwi yung bisikleta ko muna. Kaya lang, pag inuwi ko yung bisikleta, wala akong gagawin. Eto na, may kaibigan ako nagyaya sa akin. Ernie, gusto mo umatin ng Bible study? Yung salitang Bible study po nung araw sa akin, ano yun? Di magano lang tayo, ng Bible. Meron akong hinawak ang Bible na galing sa lolo ko na King James. Siyempre, bilang second year high school, ang lalim po ng King James na yun, hindi ko maintindihan at ang dating sa amin nun, masyadong banal. Tapos pag-aaralan, ang hirap. Pero naisip ko, sige, at least may matutuluyan akong ganung oras, pang-ubos oras. Sige lang, attend ako. Bible study kami, ganun-ganun. Nakikinig ako, yes, pero walang dating pa sa akin. Ang habol ko lang doon, ubos oras. Nang sumunod na week, ganun na naman. Naayos ko yung bisikleta ko. Tinataguan ko na po yung nag-invite sa akin. Tinataguan ko na talaga. Mag-isa ako sa bahay. Nare-recall ko yung mga binabasa namin sa Bible. Sabi ko, Lord, nagsala ako ako yung makasalanan, hindi ko kayang ligtas sarili ko, kayo lang makakapagbigay ng kapatawaran sa akin. At sa araw na ito, tinatanggap ko kayo sa aking puso at sinusuko ko ang aking buhay sa iyo. Hanggang patuloy na ako sa buhay bilang mananampalataya. May outreach activity, sama lang ako unknowingly sa mga bagay na to, may ginagawa na pala sa akin ng Panginoon. Hanggang nung naka-graduate ako ng college, nabalitaan ko yung ATS, Asian Theological Seminary. Ang akin lang, hindi na for the sake na maitaas ko sarili ko, kundi gusto ko lang may dagdag kaalaman lang ba. Since ang heart ko ay sa mga ministry ganito, sabi ko, nung nag-asawa na po ako, napunta ako sa Novaliches. Sabi ko, gusto ko mag-church plant doon. Palit lang, hanggang lumago, tinawag ko ngayon na naghanap ako ng magpapastor. So happen, meron akong estudyante dati, naging pastor na. After ilang years, sabi niya, kailangan bumalik ng Cagayan. Parang doon na uli ang niya. Sabi ko, sino magpapastor dito? Tinuro niya ako agad. Sabi ko, for the meantime lang, habang wala pang tumatayo. Hanggang nakakatuwa, nag-grow yung church na yon. Nagkaroon pa nga kami ng mini Bible school din dito. Tapos nagkaroon pa ng mga iba-ibang daughter churches. Gusto kong maging creative ang pagtuturo. Dito ko na po pinasok yung puppetry. Doon na po, sinimulan ko na po ibahagi ang salita ng Diyos. Nakita ko yung impact na, uy, ganito pala, maganda. As a fishers of men, kailangan may hook tayo na maganda na attractive sa mga isda. Kasi kung hook lang na nakakatakot, hindi lalapit ng isdang yan. So, naisip ko na gawing creative. Kaya isip ako ng paraan na gumawa ng mga art, mga visual illustration na may arrive. Na kasi kailangan, sabi ko, maging attractive siya. So, nung panahon na yun, wala nang mga resources So, I came up with prayer, Lord.
may gusto akong mangyaring effect ganito. Paano pong gagawin? Talaga nag-ano ko, and I'm saying po sa leading ni Lord. Eto na, ginagamit ko na sa Sunday school. Effective. Siyempre mga nanay, minsan sumisilip. Na-invite na ako sa sa mga party ng anak nila. Hanggang one time, one of these shows, there's a booking agent saw me. Sabi niya, Ernie, can you do shows? And yes, ako. I will book you on ganito. Nakikita na rin ibang mga pastor na yung how effective it is. Hanggang one time na they asked me if I do give seminars. Gumawa po ako ngayon ng curriculum. Gumawa ko ng mga lesson. Yun na po ang sinishare ko. And I praise God for those tools. Sabi ko nga, you know what? Kung ano yung hawak nyo sa kamay nyo, if you're going to give it and offer it to God, God will use it. Remember Moses, anong hawak niya? Staff. God used it. Anong hawak ni David? Sling. God used it. Kung anong meron po tayo na willing natin offer sa Panginoon, gagamitin niya. Wala naman akong wala akong hawak, walang pero anong meron ka? Buhay. Bibigay mo buhay mo sa Panginoon. And God will use it kung magpapagaling ka. Nakatali tayo sa kasalanan. Kasi anong gawin? Hindi makaalis. Kayo na naman, kayo dito. Wala ko na yung kabila. Hindi makalaya sa kasalanan. Kasi nakatali. Ako pala, ganyan lang. Dito lang sa dulo. Yan. Ngunit, kapag sinuko natin ang buhay natin sa Panginoon, miski nakatali yan, alam niyo kayang gawin? Pwede tayong palayain ng Panginoon sa ating pagkagapos. From then on, ayun na, nakilala na po ako. And I'm using this to share God, to spread the word of God, not only sa mga unbelievers, but pati dun sa mga equipping po ng mga believers. I was fortunate enough na makilala po mga manggagawa sa King's Love Ministry. And I was so blessed of their ministry. Kasi in this way, sa kapwa-believer, ang laking bagay eh. Sumuntapalataya ng mga karinig, ganito palang buhay, may pag-asa pala, basta may Panginoon ka sa buhay mo. Kaya mga kapatid, sana dumating ang time din to see you soar like an eagle for God's glory. Maraming salamat po. Papuri sa Panginoon.